Pansinin niyo ang tinginan ni Casimero habang binabaklas si Akaho. Sumasalamin sa kanyang mga mata ang killer instinct. Kumbaga, alam mong hindi siya hihinto hanggat hindi sumusuko ang target. Animoy isang gutom na leon sa gubat habang hinahanting ang kanyang biktima. Kahit nagkakaedad na, ay nandoon pa rin ang lakas. Ika nga, power will always stay sa kamao ng isang boksingero. But he came into this fight looking very confident. He was very cocky. But John Riel Casimero, just too much firepower. Pero may mga atletang gumagaling kapag hinahasa ng panahon, kaya nag-e-evolve into a much smarter fighter. Gaya ng taglay ni Casimero na killing shift na tingin natin ay parang unique skill ng iilang boksingero lang ang mayroon ito. Tara at mag-deep dive sa iilang nakakamanghang kakayahan ni Cuadro Alas. Dito lang yan sa Taktikang Pinoy. Ano nga ba ang killing shift sa boxing? Ito ay tinatawag ring double shift kung saan ginagamit ang dalawang stance vice versa para gawing opensa. Ang isa sa pinakasikat na gumagamit ng nasabing teknik ay si Roberto Duran. Iba ito kumpara sa Dempsey roll na ginagamit ni Mike Tyson na kalaunan ay na-incorporate sa anime na pinagbidahan ni Ippo Makunochi. Ang Dempsey roll ay nangangailangan ng matinding lower body strength para makagawa ng side-to-side movement o weaving ang iyong upper body. Effective ito para makaiwas sa opensa ng kalaban at para na rin makasagap ng momentum for a one big punch. Kung ang Dempsey roll ay nakamaintain pa rin ang stance, ang killing shift naman ay nagpapalit ng stance bawat atake. Kaya tingin ng iba ay mas mahirap ito dahil napaka-awkward at hindi rin lahat kayang gawin ito kahit idaan sa mabusising training dahil nakadepende pa rin sa galaw ng kalaban kung magiging epektibo ba ang nasabing opensa. Ang advantage nito kumpara sa pangkaraniwang kombinasyon ay hindi na kailangan mag-reload o i-reposition ng attacker ang kanyang mga paa para makagain ng momentum. Alam naman natin na ang momentum o buwelo ay nagpo-produce ng power. Kaya isa ito sa testamento na talagang mabilis ma-adapt ni Casimero at mataas rin ang ring IQ dahil nagagamit niya ng natural ang killing shift. Kumbaga, isang unique skill ang killing shift na naa-unlock lang ng isang boksingerong mataas ang karanasan, marunong sa iba't ibang estilo, matalino at importante rin dito kung paano niya kontrolin ang sariling center of gravity. Ang isang manlalaro na nakakaintindi ng konsepto nito ay lumalabas ang full potential tuwing lalaban. Ang pinaka-basic ngunit vital at kapag gamay mo na ay hindi madaling ma-outbalance. Mas nagiging on point ang accuracy lalo na't alam mo rin na basahin ang center of gravity ng kalaban. At syempre, nakakapag-generate rin ng purong lakas bawat opensa. Para mas maging effective ang killing shift, ay may mga maniobrang ginagawa si Casimero tulad ng pagkontrol sa ulo ng katunggali. Dahil nga awkward ang mga atake niya, kaya minsan nalilito ang kalaban at napapayuko na lang sila bilang defense mechanism. Mahirap tamaan ang yumuyukong boksingero dahil bawal rin suntukin ang batok. Dahil bawal ang chopping punches, kaya ang nakikitang paraan ni Casimero ay kukontrolin niya ang ulo hanggang mahanap niya ang tamang suntok na gagamitin. Ang ginagawa ng iba kapag panay yuko ang target ay naghahanap sila ng angle sabay pupuntiryahin ang sentido gaya ng ginawa niya against Tete at Maika. Hindi naman pwedeng laging nasa baba ang ulo, kaya kapag ibinalik ito ng target ay dito niya ita-timing ang kanyang killer punches. Para maging effective ang killing shift,
ay kailangan rin ng galing sa footwork. Kahit medyo malaki ang pangangatawan ni Alas, ay malikot ang paa nito at alam niya kung paano gamitin. Kaya sa defense arsenal niya ay madalas niyang gamitin ang pag-backpedal kontra sa lumulusob na kalaban. Kumbaga, ang isang magaling na killing shift ay hindi basta-bastang nabibiktima sa boksingerong gumagamit rin ng killing shift. Umaatras lang at dumidistansya, sabay dun niya ipapasok ang counter punches. Kapag ang kalaban ay matibay at mahirap tibagin, ang ginagawa ng isang matalinong boksingero ay umaatras at nag-iiwan ng patibong. Gaya ng game plan na binigay ni Derek James kay Ryan Garcia kontra sa panaylusob na si Oscar Duarte. Dahil ang boksingerong panay habol at atake, kalaunan ay naiiwang bukas ang depensa, kaya napapasukan ng isang solid na counter. And they get away with the... Madalas, hooks ang pinangka-counter at pinupunteriya ang sentido, kaya gegewang-gewang dahil walang makunat kapag diyan tinamaan. Ito naman ang bonus part sa videong ito. Napakaraming bansa ang nilusob ni Casimero at iba't ibang klaseng boksingero ang nakaharap. Mayroong slick, counter-puncher, in-fighter, at mayroong ring mga dirty tactics tulad nila Ruenrong at Lazarte. Hinasa ng panahon kaya siya rin mismo ay nagagamit ang mga teknik na panggugulang ngunit epektibo. Isa na rito ayun nga ang pagkontrol sa ulo dahil karamihan sa mga referee ay pinagbabawal ito, pati na yung pagtakip sa mata ng kalaban. Ang isa pang dirty tactic na ginagawa ni Casimero ay yung itataas niya ang kamay niya para kunyari magta-touch gloves sabay biglang atake. Ika nga, protect yourself at all times dahil may kanya-kanyang agenda ang bawat boksingero. Hanggat hindi yan illegal, abay asahang may ganyang tactics to outsmart the opponent. Ayan at halos na kumpleto na natin ang technique breakdown sa estilong Cuadro Alas. Mula sa kanyang buong arsenal o opensa, ang nakakamanghang depensa, high IQ moments, at ngayon, ang unique skill na killing shift. Ang boxing ay hindi lang basta bara-bara, kumbaga may siyensya.